Shalom Alaikum mga kapatid, Shalom, Shalom. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. So, binabati natin yung regular natin nakakasama, yung mga elders, sa mga elders, si Brother June, si Joseph John Quijano, saka si Brother si Kuya Romy Nunez, si Mystery of Faith na misteryoso, at iba pa nating mga kapatid na mga Katoliko at mga separated brethren natin na nakikisa sa atin palagi. So, the Gospel of today is taken from the Gospel according to St. John, chapter 5, 17 to 30. But before we'll read it, let us have a short prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. I praise you and we thank you, God, for your goodness and mercy to us, for waking us this morning, for giving us life, for giving us another opportunity, another privilege to live. We thank you for your goodness and love for us. We ask forgiveness of all our sins, in our words, in our thoughts, in our actions, and the things we're supposed to do that we fail to do, and the things we're not supposed to do that we do. We ask forgiveness from all of it, O God. And this morning, we are claiming that you are forgiving us from all our sins, so that we may be worthy in your sight. Bless us as we read and contemplate and meditate on your word. Speak to us in our hearts, and let your word be planted in our heart, and it will grow and bear fruit, and it will have a harvest someday, O God, in Jesus' name. And we are also claiming in the word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. For the weapons of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension for raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience of Christ. Yes, Lord. We entrust you this day. We entrust you everything, our health, all our loved ones, and all our possessions under your care and protection, O God, in Jesus' name. With the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, Shalom, mga kapatid. Okay. So, hey Pablo. Sabi nga ni Kuya Romy Nunez, sabi niya, kape. Kausapin ang Panginoon everyday. Ayan. So the Gospel of today is taken from the Gospel according to St. John, chapter 5, verses 17 to 30. Glory to you, Lord. But Jesus answered them, My Father is at work until now, so I am at work. For this reason the Jews tried all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but he also called God his own Father, making himself equal to God. Jesus answered and said to them, Amen, amen, I say to you, a son cannot do anything on his own, but only what he sees his father doing. For what he does, his son will do also. For the Father loves his Son and shows him everything that he himself does, and he will show him greater works than these, so that you may be amazed. For just as the Father raises the dead and gives life, so also does the Son gives life to whomever he wishes.
Nor does the Father judge anyone, but he has given all judgment to his Son, so that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Amen, amen, I say to you, whoever hears my word and believes in me and believes in the one who sent me has eternal life and will not come to condemnation, but has passed from death to life. Amen, amen. I say to you, the hour is coming and is now here when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For just as the Father has life in himself, so also he gave his Son the possession of life in himself, and gave him power to exercise judgment, because he is the Son of Man. Do not be amazed at this, because the hour is coming in which all who are in the tombs will hear his voice and will come out, those who have done good deeds to the resurrection of life, but those who have done wicked deeds to the resurrection of condemnation. I cannot do anything on my own. I judge as I hear, and my judgment is just, because I do not seek my own will, but the will of the one who sent me. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Yan. Salamat sa mga nagla-like. 304 na kagad. Sana 304 talaga yan. Pagwalain nawa ng Panginoon, yaong mga kahit dumadaan lang at may hangarin na makisa sa atin, kaso lang maaring papunta ng trabaho or nagmamadali. Ang Panginoon naway sumainyo, naway pagpalain kayo at ingatan kayo, gabayan kayo at patnubayan kayo. Iligtas kayo sa anumang sakuna o karamdaman at mabibigat na mga pagsubok at yaw mga bagay na beyond your control. May God bless you and keep you. In Jesus' name, amen. So yan yung panalangin natin doon sa mga dumadaan lang pero may hangarin sana. So yun yung Ebanghelyo, mga kapatid. Ang karugtong nito kasi, di ba, nagpagaling ang Panginoon kahapon na nagparagaling siya nung crippled man, at yung crippled man ay inutusan niya na lumangkad, bit-bit yung kanyang mat. So ito yung naging karugtong na kung saan na umpisa sa verse 17, sabi rito, but Jesus answered them, my Father is at work until now, so I am at work. So, lalong nanggigil ang mga Hudyo, mga kapatid, kasi ang karugtong dito, ang karugtong ng verse 18, for this reason the Jews tried all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but he also called God his own Father, making himself equal to God. So yan, kung sa lente or sa salamin ng mga Hudyo, ang pagsasalita ng Panginoon ay ang kanyang pag-aangkin na anak siya ng Diyos ay sinasabi ng mga Hudyo kasi sila nakakaalam ng kanilang banal na kasulatan. Hello, good morning, Lawin. Good morning, Lawin. Good morning. Kung morning lang, mahirap yan. So, sila yung nakakaalam ng kanilang banal na kasulatan. So, sa kanilang paningin, in their own sight and in their hearing, once you claim you are the Son of God, you are claiming to be equal God. Ito yung sinasabi nito sa verse 18, mga kapatid. Kasi tinawag ng Panginoon Kristo, sabi niya, sa verse 17, but Jesus answered them, my Father is at work until now, so I am at work. Ngayon. So nagalit sila kasi ang sinasabi ng mga Hudyo, hindi lamang niya sinira yung Sabat, kundi
ipinapantay niya ang kanya sarili sa Diyos kasi tinawag niya ang Diyos na Ama. So you see, ipinapantay niya, which is, kung titingnan natin, ay tama naman talaga yun, mga kapatid. Hindi yun mali na ipinapantay ng Panginoon ang kanyang sarili sa Ama. Oh. Buksan niyo po doon sa Biblia niyo sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, di ba? Ano sinasabi doon? Magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, hindi niya pinilit na maging kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Totoo naman talaga. Kaya yung mga Hudyo, yun, isa sa reason na babatuhin siya yung dahilan doon sa kanyang, ang pag-akala nila na mumusong ang Panginoong Kristo. Akala nila na ang Panginoong Kristo ay nagsiself-proclaim lang. Pero alam naman natin na ang Panginoong Kristo is not a self-proclaimed Son of God. He is not a self-proclaimed. Katulad nung sa panahon natin ngayon na marami pong lumilutaw o na mga self-proclaimed. Mga self-proclaimed na mga propeta kuno, Son of God kuno, and then claiming certain verses sa Biblia at pilit nilang i-appropriate sa kanilang sarili o sa kanilang mga founder na hindi naman talaga pasok, mga kapatid. So, yun. Ang Panginoong Kristo is not a self-proclaimed kasi kung makita natin doon sa Matthew chapter 3 when He was baptized, ay kinilala siya ng Ama. May boses na narinig na tinig. And then lumitaw ang presensya ng anghel, ng Espiritu Santo like a dove. Then a voice heard from heaven, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." Punta niyo po doon sa Matthew chapter 3. Di ba? Pinakilala siya. Merong authentication, merong patunay. Hindi lang basta inangkin ng Panginoong Kristo na siya yung anak ng Ama, bugtong na anak ng Ama, na ang katumbas nito ay ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Ama. Then, ikalawa, nung nagkaroon ng transfiguration, di ba? Nung nagkaroon ng transfiguration, ay pinatunayan uli ng boses na narinig ng tatlong alagad as witnesses na nakasaksi sa pangyayari na muli nagsalita ang Ama, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Di ba? Then, kung babalikan natin, dalawa na, di ba? Hindi lang basta-basta nagsa-self-proclaim ng Panginoong Kristo. Hindi lang siya basta-basta nag-angkin ng mga talata or mga quotation sa Old Testament. Mga kapatid, talagang pinatunayan siya ng Ama mismo. Unlike yung mga separated brethren natin ngayon na maraming mga umaangkin na sila daw ay propeta, sila daw ay mga appointed son, sila daw yung mga apostol, sila daw yung sugo, sila daw yung anghel, pero walang patutuo ng Ama. Walang confirmation ng Ama, unlike ang Panginoong Kristo. Hindi lang basta nag-claim or nag-quote ng verses sa Bible ang Panginoong Kristo or sa Tanakh o sa Old Testament, kundi talagang pinatutuhanan ng Ama. Di ba, dalawa na yon, yung Matthew chapter 3 and then yung sa Matthew chapter 17, doon sa Transfiguration. Then, pagdating doon sa Annunciation, di ba? Noong March 29 ba yun? March 25, nagkaroon tayo ng Feast of the Annunciation. Di ba sa Annunciation? Pinatutuhanan ng Anghel Gabriel na ang ipanganak ni Mama Mary ay ang Mesiyas na siyang inihula sa lumang tipan. You see? Another proof that Jesus is the Messiah, the Son of God. Hindi niya lang basta ginagamit o inaangkin.
Kaya nagalit ang mga Hudyo sapagkat iyaong ganong klaseng kapag ikaw kasi umaangkin ka na halimbawa, yung hatulad sa atin, meron ditong gumagamit, di ba? Appointed son of God. Pamumusong yan. Ang pamumusong is blasphemy. Yung sabihin mo, appointed son of God ka, dadaan kayo sa akin, pamumusong yan, blasphemy. Heretical teachings yan. Sino ang nagpatotoo sa iyo? Di ba? So ang Panginoong Jesucristo, mayroong nagpatotoo sa Kanya mismo ang Ama at yaong annunciation na Archangel Gabriel. Yan. At ang isa pa sa mga matibay na patotoo na siya yung anak ng Diyos, siya yung nakalagay sa hula sa lumang tipan, ay sa pamagitan ng mga himala at kababalaghan na Kanyang ginawa. Confirmation. The signs and wonders that He made confirms that He is truly the Messiah, the Son of the living God, mga kapatid. Hindi siya namumusong. Hindi siya basta-basta angkin lang. Unlike sa panahon natin ngayon, mga kapatid, maraming umaangkin, di ba? Pati yung mga verses sa Biblia, inaangkin nila. Pero walang nagpatotoo sa kanila. Ni walang maging ang Panginoon Jesucristo. Di ba? Walang patotoo ang Panginoon Jesucristo na meron pang mga darating na mga propeta. Na legit. Meron patotoo ang Panginoon Jesucristo na merong mga darating na mga propeta. Kaso lang, mga bulaan. Mababasa natin doon sa Matthew chapter 24, verse 4-5, and then sa verse 11, and then doon sa Matthew chapter 24. Meron. Yun yung sinabi ng Panginoon. Meron siyang patotoo na meron pang mga darating na mga propeta, kaso lang, mga bulaan na. Kasi, ang mga legit na magmumula na mga lingkod ng Panginoon ay magmumula doon sa Kanyang sinugo. Sa Kanyang mga isinugo, and then yung mga isinugo, nagsugo din. Yan. Yung tinatawag na apostolicity. May interconnection. Sino nakakita sa inyo sino nakaka-attend sa inyo ng Easter Vigil? Di ba? Sa Easter Vigil, di ba, magsisindi tayo ng kandila sa Paschal Candle. Yan, something like that. Na ang ilaw natin, halimbawa, ang Paschal Candle represents Christ, then yung ilaw na yun na galing sa Paschal Candle, ipasa until such time na ang buong congregation, yung buong crowd, ang buong dumalo sa Easter Vigil ay malaganapan ng liwanag yung kabuuan ng kapaligiran ng simbahan. Yan, something like that. Yan yung example ng apostolicity. Ang ating pagkasugo ay magmumula sa Panginoong Jesucristo. Dapat walang putol. Kaya nga sa Easter Vigil, something like that. Yan yung halimbawa ng apostolicity, apostolic succession. Ang ilaw galing sa Paschal Candle, then pinasa, then pagka maya-maya makita mo na yung buong crowd ay punong-puno ng liwanag, hindi ka pwede magsindi ng sarili mong ilaw. Dapat ang ilaw magmumula doon sa Paschal Candle. Yan yung tinatawag na apostolic succession. At yan ay magmumula kung saan nagsimula sa Panginoon Jesucristo, nakaugat sa Panginoon Jesucristo. Wala na siya. Wala nang pinatutuhanan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na meron pang darating na mga legit na mga propeta. Sapagkat magmumula yung mga propeta niya o yung mga lingkod niya sa kanyang sinugo. Pero yung to come after him ay wala na po. Ang sinabi niya, alinaw niyan, mga kapatid. Matthew chapter 24, puntahan niyo. Diba? Matthew 7:15, Matthew chapter 24, verse 4-5, and then verse 11, then verse 24. Diba? Ano sabi doon? Yan yung patotoo ng Panginoong Jesucristo na merong mga darating na mga propeta, pero bulaan nga lamang.
So, paano para hindi tayo mailigaw nitong mga bulaan na ito? Ay dapat manatili tayo dun sa linya ng mga apostol. Yan. We'll have to remain in the line of the apostles. Yung may succession sa apostol. Halimbawa, di ba, nabanggit ko na sa inyo sa Easter Vigil, yung papaano yung pagsisindi ng kanila. Ganun ang apostolic succession. From Jesus Christ, ipinasa sa isa, pinasa. Katulad sa atin, 266 na yung Pope natin. Yung leader natin sa simbahan, nag-umpisa kay St. Peter. Siya ang leader, di ba? And then pinasa. Umabot na ngayon tayo si Pope Francis, 266 Pope. We can trace back our history, our roots, to the very apostles and to our Lord Jesus Christ. The rest of our separated brethren, they cannot. Putol yung kanilang connection. So, ang ginagawa nila, since naputol yung kanilang connection, claim na lang sila ng claim sa verses sa Bible. Pero ang tanong, sino ang nagpatutuo sa kanila? Sino ang nagpatong ng kamay sa kanila na may kaugnayan sa mga apostol na sinugo ng Panginoon Kristo, na binigyan niya ng kapangyarihan doon sa Matthew chapter 28? Sino? Wala. So kung wala, ibig sabihin, walang authority, mga kapatid. Walang authority. See? Okay. Punta natin ang Matthew chapter 24. Ito yung patutuo ng Panginoon Kristo na merong mga darating, dangan nga lamang, hindi na po mga, okay, yan, pontifical succession from St. Peter. Sabi ni Brother John Quijano. Okay. Sabi dito sa Matthew chapter 24, verse 4 to 5, mga kapatid, sabi dito ito, punta natin. At sinagot sila ni Jesus, ang wika, mag-ingat sana kayo at huwag padaya kaninuman, sapagkat marami ang magsisiparito, mga kapatid, sa aking pangalan. Magsisiparito sa aking pangalan. Ibig sabihin, taglay-taglay nila o dala-dala nila ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. So yun na yung, kaya huwag kayo basta-basta na maniwala na kapag ang grupo na yan ay may dala-dalang taglay-taglay ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. May babala na sa atin ang Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Okay? Na magsasabi, ako ang Kristo, at marami ang madadaya. Hanggang verse 6, sabi niya. You see? Maraming madadaya. Sa verse 11, sabi niya, lilitaw ang maraming huwad na propeta upang iligaw ang mga tao. You see? Verse 11. Ay, thank you, Milski, sa Rose. Okay. And then sa verse 24, mga kapatid, puntahan natin, ano ba sinasabi sa 24? Sapagkat lilitaw ang mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta na magpapakita ng malalaking tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maari lamang kahit ang mga hinirang. So you see, mga kapatid. So, ang Panginoon Kristo, pinatotohanan siya ng Ama, hindi lang siya basta nag-claim. Pero, and then, inihambing natin, that there are people today who claim they came from God and they are the one who is written a specific verses that they are claiming. Pero wala nang nagpatotoo sa kanya. Nobody confirms the Lord Jesus Christ. Nobody confirms them or testifies for them, mga kapatid. So, sinasabihan tayo na huwag nating paniwalaan. Ang Panginoong Kristo, walang kaduda-duda na siya
Kasi pinatotohanan siya ng Ama mismo at ng Arkanghel Gabriel na inihayag ng March 25 na celebration natin yung Annunciation. So therefore, malinaw na hindi na tayo maghihintay pa ng panibagong Kristo or Mesiyas. At ang Mesiyas na ito ay kapantay ng Ama. Kaya nga babatuhin siya ng mga Hudyo. Which is hindi naman talaga may tanggi sapagkat yun naman talaga ang sinasabi sa banal na kasulatan sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. At sinasabi dun sa Hebrew chapter 1 verse 3, ang anak ang maningning na sinag sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang Ama. At andun din sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya ay naging tao, mga kapatid. Yan. So, sabi dito sa John, sa Matthew, punta natin, balikan natin ulit. So, Ebanghelyo, balikan natin. Thank you. Okay, mga kapatid. So, John chapter 5. Yes, Brother John, tinawag naman niya yung sarili niya, I am the bread of life that came down from heaven, John chapter 6. Whoever he eats this bread has eternal life. Yun naman talaga, Brother John siya yung tinapay ng buhay. Dito sa John, balikan ng John 5:17 to 30. Okay. And then, natin kung tingnan natin mga kapatid, hindi ka niya sa kanila tunay na tunay, sinasabi ko sa inyo na walang magawang anak sa kanyang sarili kundi ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Sapagkat ang lahat ng ginagawa nito ay ginagawa rin ng anak. So, kumbaga sa ano ay alam naman natin, God, walang nakakita sa Ama. Diba? Walang nakakita sa Ama. Pero dito, makikita natin na kung ginagamit natin yung logic natin, mga kapatid, na ang Panginoon Kristo, nakikita niya yung ginagawa ng Ama. Na kung ano yung ginagawa ng Ama, ay ginagawa niya rin. Di ba, mga kapatid? Diretso natin. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa kanya ang lahat ng ginagawa niya at may ipapakita pa sa kanya na lalong dakilang mga gawa kaysa rito upang mamangha kayo. Yan. Verse 21, kung paanong pinababangon at binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman ang anak ay nagbibigay ng buhay sa kanyang maibigan. Di ba? You see, kung ginagamitan mo ng kaisipan, ang walang nakakita sa Ama kundi ang anak, at kung ano yung ginagawa ng anak, bumubuhay ng mga patay, gayon din siya, bumubuhay din ng patay. Di ba? Yung bata sa Nain, yan. Tapos si Lazaro, di ba? Then si Lazaro, yung kaibig, yung kapatid din na Marta at ni Maria. And then, doon sa John 11:25, di ba? Anong sinabi ng Panginoon? I am the resurrection and the life. Ako ang buhay at muling pagkabuhay. You see? Okay. Ang Ama ay walang hinatulan, ngunit ang lahat ng paghatol ay pinagkaloob sa anak. You see? Alam naman natin na ang Diyos ay judge. At alam natin na ang Panginoong Jesucristo ang magja-judge. Pagdating ng araw. You see? Di ba? Kailangan mo pa ba mag-isip ng ano? Ang Diyos ang ating hukom. Ang Panginoon Jesucristo ang hukom. Di ba? Nag-gets nyo? Okay? Yung consistency, yung pagsasabi ng Panginoon Jesucristo.
upang ang lahat ay gumalang sa anak katulad ng paggalang sa ama. Anong klaseng reverence ito, mga kapatid? Sa atin, sa Catholic Church, tinatawag na there are different types of reverence or reverence na binibigay. Sa Diyos is latria. Sa kay Saint Joseph, protodolya. Sa kay Mama Mary, hyperdolya. Sa mga saints, dolya. Sa mga saints at angels, dolya. So, anong reverence itong sinasabi dito? Sabi dito, ang Ama ay walang hinatulan. Okay. Tunay na tunay sinasabi niyo sa inyo. Sa verse 23, John 5:23, upang ang lahat ay gumalang sa anak katulad ng paggalang sa Ama. Ang hindi gumagalang sa anak ay hindi gumagalang sa Ama na nagsugo sa Kanya. Yung siyang bigat, mga kapatid. Yun yung sabi ko sa inyo, what kind of reverence na ibinibigay natin sa Kanya? Yung latria. Kasi sinasabi dito na kapantay ang Ama eh. So therefore, kung sinasamba mo ang Ama, sinasamba mo rin dapat ang anak. Di ba? Ang hirap ba din nun, mga kapatid? So yung tinatawag na level of reverence na binibigay natin. Latria sa Diyos, protodolya kay Saint Joseph, mataas na karangalan, ano? Hyperdolya kay Mama Mary, mataas na paggalang. And then, dolya sa mga angels and saints. Ang sabi dito, balikan natin na verse 27. Okay, 21. 23. Upang ang lahat ay gumalang sa anak, katulad ng paggalang sa Ama, ang hindi gumalang sa anak ay hindi gumagalang sa Ama na nagsugo sa Kanya. You see? Kaya nga may sinasabi din doon sa Luke chapter 10 verse 16, mga kapatid. Ano sinasabi doon? Nahalin tulad dito sa verse John 5:23 dito sa Luke chapter 10 verse 16. Ano sinasabi dito? Luke chapter 10 verse 16. Sabi rito, mga kapatid, buksan natin. Sa Lucas, sa 10:16, ang sabi rito, okay, Lucas 10:16. Ang makinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang tumanggi sa inyo ay tumatanggi sa akin. At tumatanggi sa akin ay tumatanggi sa nagsugo sa akin. So you see, if you reject the Lord Jesus Christ, you are rejecting the Father as well, mga kapatid. You see? So if you do not honor Jesus Christ, you do not honor the Father. John 5:23, yung binasa natin. Diba? Bigat dun. Mga kapatid. Okay, balikan natin yung binabasa natin. Mga kapatid, Okay. Verse 24, tunay na sinasabi ko sa inyo na ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi parurusahan kundi inilipat na sa buhay, buhat sa kamatayan. Verse 25, di ba? So, related lang din mga kapatid. Tunay na sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at narito na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at yaong mga nakikinig ay mabubuhay. You see? Ayun yung sinasabi mga sa John 11:25, yung sinabi ng Panginoon, I am the resurrection of the life. Diba? Kaya nga sinabi niya doon kay Lazaro, 4 days na namatay, nung sinigawan siya ng Panginoong Jesucristo, muling nabuhay, bumangon si Lazaro. 4 days nang namatay.
Okay. Verse 26, sapagkat kung paanong ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din naman ipinagkaloob sa anak na magkaroon siya ng buhay sa kanyang sarili. At binigyan siya ng kapangyarihang humatol dahilan siya ang anak ng tao. Huwag kayong magtaka sapagkat darating ang oras na ang kanyang tinig ay marinig ng mga nasalibingan at magsisilabas magsisilabas ang nagsisigaw ng mabuti tungo sa pagkabuhay at maguli sa buhay, subalit ang nagsisigawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na maguli sa kaparusahan. So, yan, di ba? Kaya nga, yung John 11:25 at yung pagkabuhay ni Lazaro na narinig niya ang tinig ng Panginoon, di ba? Doon, and then doon sa Ephesians, sa 1 Thessalonians chapter 4, di ba, nakalagay doon, na sa malakas na tunog ng trompeta, bababa ang Panginoon mula sa langit at mabubuhay ang mga namatay. Andun sa 1 Thessalonians chapter 4, yun, di ba? And then, kung babasahin natin dito sa Revelation, mga kapatid, ito mas matindi. Kung pagnilayan mo ito, ang mangingilabot ka rito, lalo na kapag ikaw ay hindi pa umaayos ang sarili, hindi mo pa inaayos ang sarili mo sa harapan ng Panginoon. Ang sabi dito sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8, or pahayag, sabi dito, tingnan ninyo, siyang dumarating na kasama ng mga alapaap, makikita siya ng lahat ng mata at ng mga sumugat sa kanya at tatangisan ng lahat ng lipi sa lupa. Oo, siya nawa. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na nabubuhay ngayon, noong una, at paririto ang makapangyarihan sa lahat. So you see, iiyak daw ang lahat ng lipi. Paumanhin yung mga kapatid, baka yung Bible nyo kasi good news, magandang balita Biblia. Ito kasi, published by St. Paul. Sa ibang translation, sa magandang balita, ang Biblia ang sinasabi, tingnan ninyong dumarating siyang nasa mga alapaap, maggagayod na amin, at makikita ng lahat ng lipi sa balat ng lupa, pati nang umulos sa kanyang tagiliran. Doon, iiyak. Iiyak ang lipi sa lahat sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid. Mabubuhay ang mga patay. Yun sa 1 Thessalonians chapter 4. And after that, mangyayari yung sa Matthew chapter 25. Verse 36 to 46, the judgment of the nation. And then sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, ang sinasabi doon, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng kaukalang ganti sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. Yun yung sinasabi ngayon ng Ebanghelyo. Balikan natin, John chapter 5. Mga kapatid, ayan. Pero, mga kapatid, let us remember na sadyang mabuti ang Panginoon. Na paano natin malaman kung malapit na siyang darating? Wala siyang sinabing petsa, ha? Kaya huwag kayong maniwala basta-basta kung kailan siya darating. Huwag kayong magkwento sa mga nagdudunong-dunungan ng mga calculations. Marami na pong mga separated brethren natin na nag-attempt na maglagay ng petsa, mga kapatid. And they all failed miserably. Okay, ang sabi dito, tuloy natin. At magsisilabas, sa verse 28, huwag kayong magtaka sapagkat darating ang oras ng kanyang tinig ay marinig ng lahat ng mga nasalibingan at magsisilabas ang nagsisigawa ng mabuti tungo sa pagkabuhay na maguli. Nagsisigawa ng mabuti tungo sa pagkabuhay na maguli sa buhay, subalit ang nagsisigawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na maguli sa kaparusahan. Verse 30. Okay. Yun, mga kapatid. Yun yung sinasabi ko kanina, yung Revelation chapter 1, verse 7 and 8. At saka yung sa 1 Thessalonians chapter 4. Ano sinasabi dito sa 1 Thessalonians, mga kapatid? Okay. Puntahan natin na si Thessalonica. Thessalonica chapter 4. Okay.
Puntahan natin Thessalonica. Bihira kasi ginamit tong Bible na to, kaya medyo bago pa. Ang ginagamit ko itong English at saka yung Tagalog ko na maliit, kaya medyo pagdating sa pag-scanning nito, medyo kapit pa. Kasi bago. Binigay ito sa akin. Okay. Sa 1 Thessalonians chapter 4. Okay. Ang sabi rito, verse 2, and then the following verses. Sapagkat nababatid din yung mabuti na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi nila na kapayapaan at katiwasayan, bigla na lamang sasapit sa kanilang kapamakan na gaya ng pagdaramdam ng isang babaeng nagdadalang tao at hindi sila makaiiwas. Okay, mga kapatid. Ito ang example natin. Alam ba ng Myanmar at ng Thailand na darating yung ganong sakuna? Mga kapatid? Hindi. Sa atin, alam ba natin kung kailan darating ang Panginoong Jesucristo? Hindi rin. Pero may mga palatandaan siya. Meron siya mga signs. Kumbaga so may hint, may clue. Di ba? May clue ang Panginoong Jesucristo. Okay, thank you, contemplative soul. Thank you, contemplative soul. God bless. God bless. You see, wala siyang palatandaan ng nangyari sa Myanmar at saka sa Thailand. Meron ba silang hint? Tayo, may hint ba tayo? Of course, may hint tayo pala. Na kung kailan may information tayo. Alam natin kung na merong big one sinasabi dito sa Pilipinas. Pero alam ba natin kung kailan? Wala. Ang pagdating ng Panginoon Jesucristo ay talagang totoo. He will come again. And that is our profession of faith. Yan yung 12, kasama sa 12 articles natin. He will come again to judge the living and the dead. Pero alam natin kung kailan? Hindi. Yung big one na sinasabi, na napipredict ng maging ng volcanologist, ng taga Pag-asa, na-predict nila na may big one, pero alam natin kung kailan mag-hit katulad ng Myanmar at saka Thailand. Hindi. Kailan, alam din ba natin kung kailan babalik ang Panginoon Jesucristo? Hindi. Pero mayroong mga palatandaan na pinapakita ang Panginoon Jesucristo sa atin, na sinabi sa atin, prior dumating yung mga panahon na yun. Mga kapatid, kung tayo naniniwala sa volcanologist na sinasabi may big one, kaya nga from time to time may mga fire drill, may mga earthquake drill sa mga malalaking buildings, sa mga lugar na mga highly urbanized cities, merong ganun. For us, for them to be prepared sa big one na yun. Pero ang tanong, are we preparing for the final coming of the Lord? Baka naghahanda tayo sa big one, pero hindi natin inihanda yung ating sarili. Hindi natin inihanda ang ating sarili sa muling pagbabalik o muling pagpaparito ng Panginoon. Na tunay na hindi ito katang-isip. Bagkus ito'y katotohanan, mga kapatid. Pinaghahandaan ba natin yun? Di ba? O bakit naniniwala tayo sa Pag-asa na mayroong big one? Take note, di ba? Japan. Nagulat din sila sa Japan, di ba? Then, ang katabi na naman natin kasunod sa bandang southeast, di ba? Thailand at saka Myanmar. Thailand dati na tsunami na rin sila. Okay. Meron na rin dating mga iba-ibang mga manakanakang mga paglindol doon sa Batanes, sa Mindanao, sa Davao. Di ba? Oh. Kung naniniwala tayo doon sa sinasabi ng Pag-asa, sa prediction ng Pag-asa, that there will be a big one to come in our country, then much more to believe in the Holy Bible and
to our Lord Jesus Christ who promised that He will come again to judge us. Diba? Kung pinaghahandaan natin yung big one, mga kapatid, much more na dapat nating pagandaan din ang muling pagparito ng Panginoon. Okay, let us suppose na hindi na natin maabutan yun, yung buhay pa tayo, yung muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, pero mabubuhay pa rin tayo, kasama din sa sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4. Mabubuhay tayo, kasama doon sa sinasabi sa Revelation 1:7 and 8, makikita siya ng lahat, pati nung umulos sa kanyang tagiliran. Kasi magkaroon ng muling pagkabuhay, yung umulos sa kanyang tagiliran, di mo? Try to imagine. Yan. So, yung reality, mga kapatid, kung naniniwala tayo sa mga prediction, di ba, may mga tao nga meron tao dito na kinikilala nila yung si Godwin ba yun? Pininiwalaan nila yung mga prophecy ni Godwin. Godwin ba yun? O Baldwin? Much more. Ang credibility ng banal na kasulatan, ang Panginoong Kristo mismo ang nagsabi. Na nagsabi siya na muli siyang babalik. Much more na paniwalaan natin ang Panginoong Kristo than any other else. Kaya ang sinasabi doon sapagkat mapagkatiwalaan talaga siya. Ano sinasabi sa Numbers 23:19, di ba? Ang Diyos ay hindi sinungaling na katulad ng tao. Kung ano ang kanyang sinabi ay kanyang ginagawa. At sinasabi pa doon sa Hebrew chapter 10 verse 23. Ano sinasabi doon? Hebrew 10:23. Let us hold Let us hold unwaveringly to our confession that gives us hope. For He who made the promise is trustworthy. Mapagkatiwalaan. At tunay na mapagkatiwalaan na hindi ito mapasisinungalingan sapagkat ang nagsabi nito ay ang ating Panginoon Kristo mismo na siyang nagsabi na siya ang katotohanan. I am the way, the truth, and the life. So therefore, kung naniniwala kayo dyan sa mga tao na yan na nagpapakita ng yung mga prophecy ko ay nagkakaroon ng katuparan, naniniwala tayo sa pag-asa, sa prediction ng pag-asa, then much more mga kapatid, na sampalatayanan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, mismo ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. So you see mga kapatid, na pagdating ng araw ay haharap tayo sa hukuman ni Kristo. At sinasabi pa ng binasa natin na Ebanghelyo ngayon na kapag hindi niyo tinatanggap ang Panginoon Kristo, ay hindi niyo rin tinatanggap ang Ama. Mga kapatid. So yung sabihin, sayang yung inyong ginagawa. Akala nyo, tama na yung ginagawa nyo, nare-reject nyo ang Panginoon Kristo. Hindi nyo pala alam na nire-reject nyo yung Ama na nagsugo sa Kanya. Okay? At let us remember dyan mga kapatid, pag nilayan natin yung Matthew chapter 25 verses 36 to 46, then yung 2 Corinthians chapter 5 verse 10, na lahat tayo ay harap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng kaukulang ganti sa ating maginawa, mabuti man o masama. So, shalom that is by now. Maraming salamat. Andrea Torres, may artista tayong kasama. Brother Joseph June, thank you. Kuya Rongi Nunez, okay. Nancy Arnaez, na nag-send sa atin ng heart. Contemplative Soul. Baka madre ito si Contemplative Soul. Please, kung madre po kayo, please include us in your prayer. And then, yung mga nag-tap ng screen,
At yung 855 likes, 885 likes, ano talaga 885 yan. Ang nag-tap ng screen, si user 455-6344, si Glyceria Benos, si LV, Rosalinda Marquez, si Super FBI. Bang may Super FBI pa? At meron pang Andrea Torres kanina, Brother John. Artista. Okay. So, maybe that is by now, mga kapatid. Ingatan nawa tayo at pagpalain ng Panginoon. May God keep us safe and sound sa araw na ito. Iligtas tayo sa stroke, sa hypertension, sa cancer, sa kidney failure, sa mga anumang disgrasya o sakuna, anumang road rage. Iligtas tayo, bigyan tayo ng Panginoon ng kapakumbabaan at kahinahunan. At iligtas din tayo sa mga bagay beyond our control. Okay. So, shalom, may paglaan din nawa ng Panginoon, bigyan ng kagalingan ang asawa ni Brother Calix sa tubig sa baga, si Brother Dominic Navarro, asawa ni Brother Calix, kagalingan sa cancer ng asawa, kanilang kalusugan, kanilang pangailangan. At ganoon din po yung ibang mga taong humingi sa atin ang pagpalain na at pang-ingatan ng Panginoon. At lastly, meron din akong babanggitin, no, na may nag-trending sa Facebook yung mga separated brethren natin na bago tayo magtapos, no, isingit ko na lang, Brother John, yung nagbinyag or nagbaptism sila sa ilog. Ngayon, malalaking mama sila, hindi nila muna chinek yung dagat, mga kapatid. Ang dagat pala pa-slope or downhill. So, yung position ng dagat is pa-slope. Malalim pala doon. Wala man lang nag-isip sa kanila na titingnan kung ano yung lalim ng tubig. Ngayon, nung nilublob nila yung mama, nadaos-dos sila sa bangin ng dagat. Malalim na. Ang lalaki po nila, mga kapatid. Muntik na po silang mamatay. Tapos, kasi ang tendency niyo, mga kapatid, take note, gusto nating bigyan ng komentaryo yan. Kasi ang mangyayari nan, kapatid, kapag hindi marunong lumangoy yung bininyagan, 3 yata sila, 3, yung 2 yung nag-assist. Ang tendency niyan, kapag hindi marunong lumangoy yung bininyagan or yung kasama, hahawak sa leeg, 2 na sila kaagad mapapahamak, mga kapatid. Hahawak ka sa leeg, 2 na kayo kaagad malulunod. Then, kapag may rescue, hahawakan nila ulit yun, 3 na sila. So, ang tendency nyo, dapat lubid ang ibabato or yung life, yung gulong na yung, tapos may tali. Kasi kapag mag-rescue kayo doon, baka kayo, wala na. So yun, ang lesson, mga kapatid, hindi natin pinagtatawanan yung ganong klase, kahit bagamat they are our separated brethren natin, hindi natin sila pagtatawanan, mga kapatid. Kasi nakakalungkot lang, bakit hindi wala man lang isa sa kanila nag-check muna ng area. Ganon din sa atin. Sana bago tayo maligo sa ilog, bago tayo maligo sa isang area, dapat meron kayong mga leader na i-check nyo palagi. I-check nyo palagi yung area. Lalo sa ilog, mga kapatid, kapag maligo kayo sa mga ilog, make sure alamin nyo kung ano yung weather doon sa pinagmumula ng ilog. Kasi masaya kayo dyan sa baba, ang ganda ng ilog, ang linaw, pero hindi nyo alam doon sa source ng ilog, sa pinakadulo. Ano bang weather doon? Di ba? So, yan nga, Brother Romy, may buhos naman ng baptism. Sa kanila kasi, yung pinapractice nila, baptism nila, yun lang, lublob lang eh. Unlike sa atin, may authority tayo na pwedeng pagsabihin ng bishop na okay, sprinkle lang o buhos lang. Walang problema sa atin yun. Once in-approve ng simbahan. Sa kanila, yun na nga, verse lang sa Bible ang pinangahawakan nila.
So yun mga kapatid, kapag naliligo kayo sa ilog, alamin nyo palagi, kapag umiba na yung kulay ng tubig, lalo na kapag mga falls, mga kapatid, lalo na dyan sa Taytay Falls, malapit sa Quezon, sa Laguna, Taytay Falls. Once umiba lang yung tubig, or may mga commotion may mga commotions yung mga ibon sa taas, dapat alert na kayo kaagad. Dapat sa mga, lalo na yung summer, mga kapatid, lalo na yung mga summer, dapat meron kayong tinatawag na meron kayong mga whistle, bago kayo mag-gamkwan sa ilog. Mag-usap muna kayo, lalo na yung summer, mga kapatid, ilang beses ko na ito nasabi. Kasi marami na pong mga pagkakamali na sa ilog. Magdala kayo ng whistle, bago kayo maligo, magkaroon muna kayo ng discussion, okay? Pag nakarinig kayo ng mahaba na tunog ng whistle, akyat kagad. Huwag nang matigas ang ulo. Dapat very strong, dapat may leadership kayo. Meron kayo mag-set kayo ng leader. Hindi pwede na enjoy lang kayo ng enjoy. Kasi marami na, lalo na ngayong summer, mga kapatid. Okay? Then, tingnan ninyo. May mga dapat, gaano ba kalalim ito? Yan. May dapat meron kayong ganun. Pag-usapan nyo yung strategy, ano yung gagamitin, ano yung escape plan kung sakali. Lalo na ngayong summer. Huwag tayong magtiwala. Akala nyo summer. Mga kapatid, Kapag may nakainom na yun kasama, ay huwag nyo nang payagan magyayabang-yabang sa ilog. Pag ayaw makinig, tali nyo. Sa malunod siya, di ba? Mga kapatid. Okay? Saka yung dulas ng bato, baka mabagok ang ulo nyo. Yan. Isa rin yan yung mga tingnan natin. Dapat meron kayong leader na huwag lang kayo basta-basta na banat lang na banat. Ligo ka agad. Wala man lang, hindi mo muna tinitingnan yung paligid, ano yung escape plan, kung sakali, saan tayo magstay. Yan. Sana ngayon mga kapatid ngayong summer, especially ngayong summer, napakadelikado, huwag tayo magtiwala. So sana maging lesson sa atin yung pastor na yun. So yung sekta yun. Munti ka na, disaster. Pero mo ilan sila nag-rescue niya hanggang sa mabuti. Ang tendency niya, kung wala kayong lubid, hawak-hawak kamay. Di ba? Hawak-hawak kamay. Yun. May nakahawak doon sa puno, then hawak-hawak kamay, kawing-kawing. Make sure lang na malakas yung pagkahawak ng kamay. Then saka iabot yung kamay. Huwag na kayo pumunta doon. Malulunod din kayo kasi bakit? Sabi ko nga sa inyo, kung hindi sa marunong lumangoy yung binautismuhan, kakapit sa leeg, pag pumasok din yung isa, baka sa gusto niyang kakapit din sa iyo, hindi niya naisip, kakapit din sa leeg sa iyo, tatlo na kayo kakad. Pag meron pang isa, may tendency na malunod. Kasi ibig sabihin, ganun kalalim yung slope ng dagat. Bakit hindi nila inaral? Kapag ang tubig sa dagat, kapag sa dagat din kayo maliligo, tingnan nyo, kapag ang tubig sa dagat ay pahampas ng ganun tapos may pahila, yan. Delikado rin yan mga kapatid. Baka malalim yung hihilahan sa inyo. Dati doon sa Mindanao, naligo kami. Ang tubig is patulak. Pero walang masyadong current pabalik. Puro lang patulak, malakas. Yun yung maganda. Pero kapag patulak, then may pahila, and then malalim yung position nyo, nakunong ka, mga kapatid. So maybe that is by now, mga kapatid. Yun, paalala lang. Lalo na ngayong summer. My goodness. Lalo na yung mga magulang. Secure your children. Equip them with information. Bago kayo sumama sa mga outing-outing, i-ano nyo sa kanila, i-send nyo sila yung mga dapat gawin. Mga kapatid. So dapat yung mga magpupunta ngayon ng summer, mas mainam na meron kayong mga vest, meron kayong mga whistle. Mura lang naman yan. Magbili kayo ng whistle. Lalo na kapag may kasama kayong lasing na medyo malayo sa kalsada yung lalakarin nyo, huwag nyong iwanan basta-basta. Kasi baka mamaya maligaw, matutulog sa puno, and then hapon na kayo umalis, mahirapan kayo maganap. Nakaranas na kami ng ganun, mga kapatid, May isa kaming kasamahan na lasing. Araw yun, pauwi na kami, malayo sa kalsada. Nakatulog, medyo gubat yung dinaanan namin. Ang hirap-hirap naming hanapin, mga kapatid. Mabuti sa awa ng Diyos, nakita namin.
Oh, let us learn from those lessons. Yung mga nangyayari na yan, yung mga karanasan ng iba. Hindi lang tayo basta-basta, dapat aralin natin. So yan mga kapatid, iingatan natin, lalo na yung summer, yung nasingit natin yan. Lalo na kayo mga magulang, bago nyo ipaalisin yung mga anak sumama sa mga outing-outing na yan, make sure, instruct them what to do. Yung mga do's and don'ts. And then, bumili ng whistle. Yan yung ko sa inyo. Bumili ka po kayo ng whistle mga kapatid. Yan, the same time, lagyan ng bulsa ng rosaryo. Yun, mga magulang. Tama yun, Brother June. Manalangin. Ipag-pray nyo, mga anak nyo, mga magulang, kung sakaling papayagan nyo sila sa outing. Turuan nyo sila, equip nyo sila ng prayer, equip nyo sila ng information, what to do, and then, wag ka agad banat sa mga lugar. Lalo na yung mga wala sa state of grace. Nako. Magdala na lang kayo ng humingi na lang kayo ng exorcise and blessed hope and exorcise blessed oil. So yun na mga kapatid, may God bless us and keep us safe and sound. Siningit na lang natin yun. So shalom and may God bless us. Salamat Brother June, lahat, Kuya Romy, at lahat ng nakiisa sa atin. Okay. Si Super FBI, and yan pa rin, si Min Rosalinda Marquez. Yan. Okay. Signing off, my dear brothers and sisters.